Sa ngayon, sa gawing silangan ng bansa, dahan-dahang lumalakas ang isang bagyo, at milyon-milyong Pilipino sa Luzon ang kailangang malaman kung ano ang inaasahan sa susunod na 24 na oras. Ito ang Tropical Depression Luis, at kahit hindi pa ito ganoon kalakas, maaaring magdulot ito ng malawakang epekto sa loob ng 2 araw. Alamin natin ang lahat ng kailangan niyong malaman. Nitong alas 7 ng umaga, ika-3 ng Agosto, taong 2026, ang sentro ng Tropical Depression Luis ay natatanaw humigit kumulang 135 kilometro sa silangan ng Kasiguran, Aurora. Sa mga koordinado, ito ay nasa 16 na degree north latitude at 123 degree east longitude. Sa kasalukuyan, may pinakamalakas na hanging umaabot sa 55 kilometro kada oras ang Luis na may pagbugso ng hanging umaabot ng 70 kilometro kada oras. Ang gitnang presyon nito ay 1,002 hektopascal. Dahan-dahan itong gumagalaw paakyat sa hilaga, at ang malakas na hangin nito ay umaabot ng hanggang 170 kilometro mula sa sentro ng bagyo. Mahalaga ito para sa lahat ng nasa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Ipinatutupad na ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal Number 1. Ibig sabihin nito, aasahan ang malakas na hangin na 39 hanggang 61 kilometro kada oras, o Beaufort 6 hanggang 7. Ang lead time o babala bago dumating ang epekto ay 36 na oras, at bagamat sinasabing minimal hanggang minor lamang ang banta sa buhay at ari-arian, hindi pa rin ito dapat baliwalain, lalo na sa mga taong nasa baybayin at kabundukan. Sino-sino ang saklaw ng signal na ito? Mahaba ang listahan. Kasama dito ang gitna at silangang bahagi ng Cagayan, kabilang ang Enrile, Tuguegarao City, Peñablanca, Piat, Santo Niño, Camalaniugan, Tuao, Lalo, Gonzaga, Alcala, Amulong, Santa Teresita, Bagao, Bugay, Solana, Rizal, Santa Ana, Gataran, Igig, Lasam, Apari, Ballesteros, Abulog, Alacapan, at Pamplona. Kasama rin ang buong lalawigan ng Isabela at Quirino. Sa Apayao, saklaw ang silangan at katimugang bahagi, partikular ang Flora, Santa Marcela, Conner, Pudtol at Luna. Sa Kalinga, ang silangang bahagi, kabilang ang Tabuk City, Tanudan, Pinukpuk at Rizal. Sa Mountain Province, saklaw ang silangang bahagi nito, ang Paracelis at Natonin. Sa Ifugao, kasama rin ang silangang bahagi, ang Aguinaldo at Alfonso Lista. At sa wakas, ang hilagang bahagi ng Aurora, kabilang ang Dinalungan, Kasiguran, Dilasag, Dipakulaw at Baler. Bukod sa signal ng hangin, may iba pang panganib na dapat bantayan. Ang malakas na ulan ay isa pa ring malaking alalahanin, dulot ng Luis at ng patuloy na southwest monsoon o habagat. May hiwalay na weather advisory na naglalabas ng outlook para sa malakas na ulan, at hinihikayat ang mga residente ng apektadong lugar na suriin ang detalye para sa kani-kanilang rehiyon. Tungkol naman sa hangin, mahalagang maintindihan kung paano talaga ito nararanasan sa aktwal. Ang signal ng hangin ay naglalarawan ng pangkalahatang banta sa buong lugar, ngunit hindi ito pareho sa lahat ng dako. Ang mga lugar sa baybayin at kabundukan na direktang nakaharap sa hangin ay maaaring makaramdam ng mas malakas na bugso, samantalang ang mga lugar na protektado o nakakubli mula sa direksyon ng hangin ay magkakaroon ng mas kalmadong kalagayan. Kaya kahit sa iisang bayan, maaaring iba-iba ang epekto depende sa lokasyon at direksyon. Dahil sa pagsasama ng habagat at Luis, aasahan ang malakas hanggang galing na bugso ng hangin sa malawak na bahagi ng bansa sa susunod na mga araw. Ngayon at bukas, kasama dito ang halos buong Luzon at Visayas, gayon din ang Lanao del Norte, Misamis Occidental, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Sarangani, Davao Occidental, at Davao Oriental. Sa Miyerkules naman, medyo magbabago ang saklaw, patuloy pa rin nakasama ang halos buong Luzon at Visayas. Ngunit dagdag na ngayon ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Davao Occidental, at Davao Oriental. Para sa mga nasa baybayin, mahalaga ring bantayan ang kalagayan ng dagat. Sa susunod na 24 na oras, aasahan ang katamtamang alon sa ilang lugar. Maaaring umabot sa 2.5 metro ang taas ng alon sa silangang baybayin ng Isabela at Davao Oriental, gayon din sa hilagang silangang baybayin ng Aurora. Bahagyang mas mababa, ngunit kapansin-pansin pa rin, ang inaasahang 2 metrong taas ng alon sa baybayin ng Batanes, Hilaga at silangang baybayin ng Babuyan Islands, silangang baybayin ng Mainland Cagayan, Pangasinan, Dinagat Islands.
Surigao del Sur at Davao Occidental, dagdag pa ang Hilaga at Silangang Baybayin ng Polillo Islands, Catanduanes, at Northern Samar, Hilagang Baybayin ng Camarines Norte at Camarines Sur, at Katimugang Baybayin ng Davao Oriental. Kung kayo ay nagpapatakbo ng maliit na motorized na bangka o kahalintulad na sasakyang pandagat, ngayon na ang oras para mag-ingat at kung maaari, iwasan munang lumayad. Ngayon, pag-usapan naman natin kung saan patungo ang bagyong ito. Inaasahang gagalaw ang Luis patungong Hilagang Kanluran at maaaring tumama sa lupa, o kung hindi man, dadaan ng malapit sa Northern Luzon ngayong gabi o kaya sa madaling araw bukas, ika-4 ng Agosto. Pagkatapos nito, inaasahan na biglang liliko ang bagyo patungong Silangang Hilagang Silangan na maglalayo dito sa kalupaan ng Pilipinas. Gayunpaman, mahalagang bigyang diin na napakalabo pa ng landas na ito, at maaari pa itong magbago sa mga susunod na buletin, kaya hindi pa ito panahon para itigil ang pagbabantay. Sa mas malayong pagtingin, inaasahang mananatiling tropical depression ang Luis sa halos buong natitirang forecast period. Pagsapit ng Miyerkules, maaari na itong humina at maging remnant low, at sa bandang huli ay lubusang maisasama sa sirkulasyon ng isa pang bagyo, ang Tropical Cyclone Dolphin. Isang huli at mahalagang paalala. Kahit sa labas ng mga lugar na saklaw ng kasalukuyang wind signal at forecast track, maaari pa ring maranasan ang malakas na ulan at hangin. Ang mga bagyong tulad nito ay hindi sumusunod sa eksaktong hangganan sa mapa, kaya kung kayo ay nasa pangkalahatang rehiyong ito, mainam pa ring manatiling alerto kahit hindi direktang nabanggit ang inyong bayan. Para sa mga nasa lugar na kilala bilang lubhang delikado sa baha, guho, o storm surge, mangyaring sundin agad ang anumang utos ng ebakwasyon o instruksyon mula sa inyong lokal na opisyal. Patuloy na bantayan ang mga update mula sa inyong Regional Weather Service para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa ulan at malakas na panahon sa inyong lugar. Ang susunod na opisyal na buletin tungkol sa Luis ay inaasahang ilalabas ng alas 11 ng umaga ngayong araw, kaya manatiling nakatutok, maghanda, at higit sa lahat, mag-ingat.